Hirap na hirap ho sa pagsagot itong si John Vic Remulla noong tinanong ho siya nitong si Karen Davila kung ano ba ang mga legasiya nitong si Marcos Jr. Kasi nga naman mga kababayan, malapit na ho matapos ang kanyang termino at ang sambayan ng Pilipino wala pa rin hong nakikitang katiting na progreso dito sa administrasyon na to. At itong si Attorney Ferdy Topacio, meron ho siyang isisiwalat. Sa tingin natin Attorney Ferdy, kailangan na ho talaga nating kasuhan itong si Risa Ontiveros. Dahil sumusobra na ho itong ali na to. Di ba, mantakin nyo ho mga kababayan. Kayo na nga gumawa ng kabalbalan dyan sa committee nyo, dyan sa hearing nyo. Tapos kayo pa ang may lakas ng loob mga kaso. Yan ho mga papasadahan natin dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumahal sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto na ho, hirap na hirap itong si John Vic sa pagsagot sa mga tanong nitong si Karen Davila. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Game. What is the president's legacy? I think this one, Ulit. what is the president's legacy? I think this one is not clear to the Filipino people. What will he be known for? Technically speaking, he has 1 year and 10 months left. What is he gonna be known for? Well, I think his legacy will be that for the first time, a president confronted corruption head-on to the people who he was closest to the people. Confronted corruption. Head-on. Ito ang head-on ni John Vic Remulla. Ito ho ang head-on niya Kinumprontan niya daw ho. Head-on ang corruption sa ating bansa. Ito na. Kay Ma'am Pinky Web tayo. Dito kasi trip natin ngayon. Ika nga, ang pinapasagot natin yung video. Wag na tayo. Bias daw, bias. Dahil DDS ka nga naman. Tapos sasagutin mo si John. Talagang mababalagbag yan, di ba? Hayaan na natin. Nagtanong ang video, pasagutin natin ang video. Game! Another one is yung sinabi po ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, where basically he confirmed the budget insertions ordered by the President Aray ko. and delivered 8 billion of kickbacks. Ito po, for the President via Armored Vans through the Department of Education, Undersecretary Trigiv Olaivar and Undersecretary Adrian Bersamin from the I rest my case. Your Honor. Legacy mo, hinarap mong head-on ang korupsyon. Ano yung dinideliver na 8 billion kickbacks di umano nitong si Adrian Bersamin dito kay nitong si Bernardo dito kay Adrian Bersamin at dito kay Trigib Olivar kay Marcos Jr. di umano. May problema tayo dyan sa mga sagot mo na yon. Ano bang ika nga kinumpronta niya ng head-on ng korupsyon? Yung pangungurakot o yung mga nangungurakot? Kasi hindi malinaw sa amin Ano ba talaga ang ginawa nitong si Marcos Jr.? Pero sa tingin natin, ang ating mga kababayan sa PH Update, ika nga madalas naman silang nanonood sa atin. Ika nga alam na nila yung pagka-BS ang sinasabi ng mga nakapaligid kay Marcos Jr. Kagaya na lamang nito, mantakin mo. Head-on. Ulit natin. What is the president's legacy? I think this one is not clear to the Filipino people. What will he be known for? Technically speaking, he has 1 year and 10 months left. What is he gonna be known for? Well, I think his legacy will be that for the first time, a president confronted corruption head-on. Head-on. Palakpakan natin si John Vic. Doon tapos merong 8 billion na kickback. Palakpakan natin si John Vic. Habang itong si John Vic, binibida itong si Marcos Jr. na ika nga, sinagupa niya Sinagupa talaga diba? Sinagupa niya ang korupsyon sa ating bansa na head-on. Dito tayo kay Saldi ko ngayon. Ito matindi. Ito pinaka-latest. Walang ibabalik na pera. Palakpakan. Ito. Anak ng Petrang Garapata, ito kinagagalit talaga ni PH Update. Pagka ganito mga balita, talagang parang gusto nating magwala. Oy, John Vic, makinig ka Walang niya ka kung ano-ano mang ginagawa mo sa mainstream media. Ito na. Habang si BP Sara gusto nilang i-impeach yung Committee on Appropriation Chairperson na ika nga naging tulay ng korupsyon mula sa House of Representatives papuntang Malacanang, wala daw ibabalik na pera. Pakinggan ho natin itong balita na News 5. Ibang klasika
Akala mo lang ka, dapat talaga poster boy ka ng korupsyon. Wala raw ibabalik. Anumang pera ang puganteng si Zaldico dahil wala naman daw siyang nakulimbat sa anumang proyekto. Ayon yan sa kanyang abogado, humihingi na rin ang Interpol ng karagdagang impormasyon. Congratulations sa Sunwest, anak ng toko, pambihira talaga. Oo. Yung isang kumpanya inililik kay Marcos Jr. Wala daw hong ibabalik na pera dahil wala namang kinurakot. Kasama ho sa top 15, top 20 na kontraktor na kumita na sandamukal na bilyones sa mga proyekto sa pamahalaan, yung inililink na contractor company na yan, firm na yan, na konektado di umano, hetong si Zaldico, palakpakan. Habang yung mga diskaya nakakulong at talagang hindi natin pinagtatanggol, kalma lang. Pinapakita lang ho natin yung irony na kung saan yung mga nasa top, yung nasa top ng food chain pagdating dito sa ano na to, dito sa kawalang yan sa pamahalaan na to, pagala-gala sa Europa, pakain-kain ng masarap, pa-relax-relax sa mga magaganda nilang mga mansyon, yung dilis, butete at mga sapsap, yun silang mga pinakulong. Palakpakan nating administrasyon. Sa NBI para sa Red Notice request sa dating kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Hanggang ngayon missing at hindi pa rin naaresto ang pugante at dating congressman na si Zaldico sa kabila yan ng patong-patong na akusasyon at kaso laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Nito lang nakaraang buwan isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla na humingi umano ng tulong si Ko sa isang pari para sa kanyang pagbabalik bansa pero itinanggihan ng kanyang abogado. I deny that. Initially, I said that I'm the only one authorized as far as I know to speak for him. Yes. And then, sinabi ng someone, one of the Remulla said na, priest. So I asked him, sabi ko, may pinadala ka ba na priest? Sabi niya, wala. Ang pinapadala na priest, ikaw lang. Wala sa pinapanegotiate. Not even Chiles. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation. Fake news na naman itong si Boying Remulla. Pambihira. Ang hilig ko talaga mga fake news itong si... Kasi sinabi nila, bago tayo mag-usap, magsuoli ka muna ng pera. Makapal din ang mukha nitong Zaldico. Ayoko magsuoli. Wala akong susuoli ng pera kasi wala naman ako ninakaw. Kasi nga naman, pagka nagsuoli ka na, admission na yon na nagnakaw ka. Kaya para dito kay Bernardo, dito kay Henry Alcantara, good luck na lang sa'yo, Brad. Investigation na kumakalap na ng karagdagang dokumentong Interpol para sa Red Notice request ng gobyerno laban kay Ko. Sa Portugal umano huling na-trace ang dating kongresista. Ayon sa Bureau of Immigration, tumutulong na rin sila sa pagkalap ng intelligence report sa kinaroroonan ni Ko. Pero kahit raw ang legal counsel ng dating kongresista, hindi raw alam kung nasaan ngayon si Ko. Pero nang tanungin kung uuwi pa ng bansa si Ko, Eventually, if you will remember, I've always said that the primary concern is his personal safety. And eventually, he will because he has to. naharap sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Ko. Pero wala raw mangyayaring restitution o pagbabalik ng pera mula sa dating kongresista. What do you restore if you didn't take anything? Ain't gonna happen. Nagbabalita mula sa frontline, Rain. Kaya nga yung mga abogado nitong yan na nga ba sinasabi natin? 'Di ba laging nauuna ang kalesa sa kabayo? Hindi pwede 'yun. 'Di ba patunayan na may kasalanan at matitibay ang ebidensya. Saka natin pag-usapan yung restitution. Parang itong si John Vic Remulla, pinapatibay lang ang kaso. Pinapalakas lang ang depensa nitong si Zaldico, 'di ba? Dahil sa katakawan sa pera, sa pagiging mukhang pera ng mga Remulla, anak ng Petrang Garapata, hindi papasok ang restitution hanggat hindi dumaan sa proseso. Yaan ang sinasabi nitong si Senator Rodante Marcoleta. Bad optics, good optics dito kay Zaldico. Ang problema dito, ang magkapatid na Remulla. Pagka nagsalita, hindi mawawala yung pera sa bunganga nila. Pambira, pera talaga kagat. Ang toko. O re-recta ho tayo ngayon, di ba? Paano magre-restitution? Mabigat ang kaso. So kasuhan nyo. Patunayan natin na nagnakaw yung Zaldico na yan. Pagkatapos, doon natin pag-usapan kung magkano itotal natin ang ninakaw niya sa sambayan ng Pilipino. Pero point blank, sasabihin mo, anak ng toko, magsuoli ka muna. Magkano? Sa paanong paraan? Kanino ibibigay? Sa DOJ? Pagka sinara na yung pinto, di natin alam kung sino
kung sinong maghahati-hati dyan. Pambihira naman. Di ba? Ang labo ho ng diskarte nila ng restitution. Di natin sinasabi na wag nating kunin. Yan ang problema. Pagka sinabi mo na ayusin muna natin, ika nga, tapusin muna natin yung kaso. Ang korte ang magsabi kung magkano ang kailangan nilang soli. Kaso sa sobrang pagiging mukhang pera ng mga ibang opisyal ng pamahalaan, inuuna restitution. Yan na nga ba ang sinasabi nitong si Senator Rodante Marcoleta? Hindi pwede lagi, hindi kailanman hindi mauuna ang kalesa sa kabayo. Ano muna natin, ika nga anong tawag dito? Ipadaan natin sa tamang proseso. Di ba? Hayaan natin ang korte ang humatol kung magkano, hindi yung magkapatid na rin. Kapal na mukha. Eto, nako. Nakita ko na si Boss Dada, palakpakan natin. Pambihira naman, oo. Di ba? Pagka banateros ang bumana, talagang balagbag. Sigurado tayo dyan. Palakpakan muna natin mga banateros, Boss Dada. Jay Guevara, siyempre, malupit talaga yan. Sinusubaybay natin mga video niyan. Si Coach Oli, si Master Judea, si Banat Bay, sino pa? Siyempre, alam nga naman yung nasumpinahan, siyempre. Sir Jack, Sir Jack lang sa kalab, di ba? Lakpakan natin, Dito na po tayo kay Attorney Ferdy Tomasio. Okay. Opo, para sa akin, paano magiging liable ito? Unang-una, ganun din po ang magiging batayan kung liable o hindi, which is actually kung in the case of Rizzo Ontiveros, since she is a public official, malice is not presumed. Ang burden of proof or onus probandi para patunayan na may malice ay nasa sa kanya. At ito pong with respect to the testimony of Murillo, ang subornation of perjury, ang paghahanap ng isang false witness ng isang public official is a matter of public concern. No. Sapagkat ito po goes directly into the heart of how she discharges her duties as a public officer. At kung meron pong anomalya sa kanyang pag-charge ng kanyang duties, dapat po malaman ng publiko ito. So, hindi dapat pong itrato to with malice because the public has the right to know. Yan po ang ang disadvantage, attorney, ng isa kang mambabatas tapos hindi ka naman abogado, natatandaan ko yung famous line na binitawan mo, yung welcome to my world. Hindi ba? Hindi namin makakalimutan yan. Opo, kasi kung tutuloy-tuloy po yan sa hukuman, sabi ko nga, ako 33 years na ako, second home ko na yung hukuman, very comfortable tayo dyan. At kung yan ay tutuloy, syempre, hindi maaari as an accused in a criminal case, I will have the right to confront her as the witness against me. I will have the right to cross-examine her. At doon, hindi niya pwedeng akong ipakontempt, hindi niya ako pwedeng pigilin doon because may rules of evidence po roon. She cannot hide behind parliamentary immunity. She does not have the powers of a senator. So, pwede po natin siyang i-cross-examine. And I was actually looking forward to that, pero na-dismiss na nga po Actually, ready na nga po ako magpakulong because of that. At akala ko talagang papailan tayo dahil alam naman natin na weaponized na ang DOJ laban sa mga kritiko ng pamahalaan. Attorney, si Coach Oli po ito. Itong patungkol kay attorney kay alias Rene, meron na bang demanda kay Lisa doon sa di umanong tanim witness o panunuhol ng witness? Ang demanda pong meron po ngayong existing ay yung ethics complaint po na inihain ko po kasama si Attorney Manuelito Luna at si dating Congressman Jing Paras with respect to the same acts na ginawa niya na subject po noong ating komentaryo na nagtatanim witness siya. Yan po ay kasalukuyang nakabinbin sa Ethics Committee ng ating Senado at hinihintay na po namin na magkaroon ng paglilitis po yan sapagkat kumbaga sa kwan hinog na po yan. It's ripe for a hearing sapagkat matagal na rin pong nakafile yan. Last year pa po yan
Bakit hindi pa kaya to umuusad? Parang san-san tayo napunta eh. Ito, napaka-importante ito kasi institusyon. Oo, nauna pa yung, isipin mo yung ethics doon kay Kay Kiko Cheese Escudero. at kay Cheese. Pero ito, importante dahil malalim to. Tanim witness ang issue rito eh. Opo, totoo po yun. At Correct, kaya nga tama po kami naman nag-file yung- because Tama naman ho yung mga punto nitong si itong si Congress Miao. Ang kaiba no kasi nung kay Miao at saka dito, yung kay Miao binabatikos na binabatikos niya yung mga magnanakaw na congressman. Ito iba to eh. Ito ang akusasyon dito ginawa daw sa isang hearing sa Senado dahil talagang direktang nabahira ng kredibilidad na Senado dyan dahil kung inyong pansin ng mga kababayan mula noong nangyari yung insidente na paglabas nitong si alias Rene, hindi na nagbida-bida sa mga hearing yan si Risa kasi wala na ho siyang amor, wala na ho siyang muka na may haharap sa sambayan ng Pilipino at siya ay maglalabas ng testigo. Wala na hong maniniwala dyan. Yan ang sinisigurado ko dyan mga kababayan. Kaya napapanahon na siguro dahil sa ginawa ni Risa Hontiveros na yan, pagka nagkandak ng hearing ang sa Senado, yung kaparehas na stigma sa mga kababayan natin, kagaya nung sa Blue Ribbon, di ba? Yung paglabas na nakatakip ang mukha, siguro siya na rin sa mga dahilan yung kung bakit, ika nga ng mga kababayan natin, bakit kailangan magtakip ng mukha? Bakit tanim witness din ba yan? Parang yung kay Risa Hontiveros, di ba? Napapaisip na ho na ika nga ang mga kababayan natin talagang nabubuksan ng kaisipan kaugnay sa mga kawalangyaan ng administrasyon itong si Marcos Jr. this goes to the essence of how a member of the legislature, the Senate no less, is conducting her affairs as a member of such committee. Mabigat po talaga kung ang isang miyembro ng Senado ay nagtatanim ng witness, kumukuha siya ng mga witness na sinasabi niya, eto, meron akong consideration para sa iyo. Ikaw ay magtestigo, itong sabihin mo, that pollutes the entire legislative proceedings when it comes to yung mga inquiries in aid of legislation, pardon for the use of the word, nabababoy po kung ang mga input sa legislative inquiry ay polluted. Ibig sabihin, hindi po makatotohanan at gawa-gawa lamang in order to serve a certain agenda, yung agenda ng senador na nag-produce nitong mga false witnesses. Nakakabahala po ito kung ganito ang ginagawa natin. Ibig sabihin, ang legislation po na nagbubunga ng legislation yan, legislative inquiry, ay batay sa wrong premises. So how can you make a good law when it is based on wrong premises, on polluted and corrupted inputs? May pag-asa pa kaya yan sa pamumuno ng Senate President natin? Kasi sa nangyayari ngayon, parang may mga complaints din, hiwalay dito, na hindi umuusad dahil sa pamumuno ng dalawa eh. Ito si Senate President at syempre yung problema natin sa Blue Ribbon na yung direksyon wala na doon sa papunta sa mastermind na kasi naalala ko, napanood ko rin yung inyong mga vlogs. Doon po yung ano nyo pati napunta tayo kay Senator Bong Revilla kung saan tayo napunta eh. So ito ba Ay, tama po yun. Alam niyo po, ang chairman naman po ng Ethics Committee sa kasalukuyan ay si Senator J.V. Ejercito at I am willing to give Senator Ejercito the benefit of the doubt sapagkat kilala ko yan personal. Ako'y malapit sa dating Pangulo, si Erap Estrada, at kilala ko naman si JV at maayos naman po yan, nakasama ko sa JCs yan. Sana ay maging patas siya at action na po niya to. Wala naman po kami hinihinging special consideration dito, kundi magkaroon ng patas na hearing na kung saan papayagan kami magpresenta ng lahat ng ebidensya. Now with respect sa sinasabi niyo po na nililihis, alam niyo po, baka hindi napapansin ng iba. Hindi lamang po yung ginagawa katulad po na nag-anunsyo si Senator Ping Lacson na yun daw preliminary report nila o partial report or whatever they call it ay nagtuturo sa 3 senador. Kung titignan niyo po yung
mga tinuturong senador, si Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero. Ito po yung mga senador na sa tingin ko ay boboto in favor of acquittal ni Sara Duterte. So, ngayon pa lang po kaaga, sineset up na po yung Senate para mabawasan yung mga tingin nila, yung mga parehas na mga tao. Plus yung kanilang ipinananakot na warrant kay Senator De La Rosa. Kung kaya't hindi makapasok si Senator De La Rosa, nabawasan na po, binabawasan na nila ng 4 yung maaaring bumoto for acquittal. So, this early, sineset up na po nila for conviction si Vice President Sara Duterte. Yan po nakakabahala dyan using the Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Grabe. Grabe. Nako, babalikan natin mamaya yung topic na yan patungkol sa mga impeachment. Meron ditong gustong magtanong sa'yo, sikat na sikat to. Pero mas sikat ka dito. O si Sir Jack Argota, sana lang magkaintindihan kayong dalawa, attorney. Ano ka ba? Kilala ako na niya, Tony. Nakahama ko umihi yan eh. Tony, naalala mo ko, no? Sumayaw pa kayo niyan. Oh, naman, of course, intercourse. Ako niya, Tony, meron akong nakuhang subpoena. Galing sa NBI. Opo. Tapos, walang nakalagay na ano. Tama po yan, Tony. Walang nakalagay na complainant. Hindi pwede po yun. Kasi sampina po ba para sa preliminary investigation sa piskalya o sa DOJ? Sa NBI, Sa ano? NBI ko, sa NBI. Baka Saan po yun? ini-invite siya sa NBI, attorney. Yung imbitasyon po ng NBI ay hindi naman po subpoena yan, ano? Unless ginamit nila yung subpoena powers kasi sa bagong NBI law. Dati po kasi direktor lang ng NBI ang may subpoena powers, may bagong batas po na ang subpoena powers ay na-extend sa mga regional directors ng NBI. Kung imbitasyon po, ay pwede naman po kayong hindi pumunta at pwede naman kayong magpadala lamang ng abogado para itanong kung ano itong subject nitong imbitasyon na ito. Because kung kayo ay under criminal investigation, dyan na po papasok yung so-called Miranda rights. You are not compelled to give any evidence. So if you exercise the right to remain silent, pwede naman po yan. Yan naman po NBI yan po ay fact-finding, hindi naman po piskal yan. Hindi naman po prosecution office yan. Kung sa tingin nila ay may crime committed, ano po ba daw krimen? Bakit daw po kayo iniimbita? Actually, na-post po kasi ako ng ano, yung sa St. Luke's. Yung attorney, yung medical bulletin na fake daw na kumakalat. Kaya ang ginawa ko, So para motu proprio investigation ng NBI. So may pananagutan ba si Sir Jack doon, attorney? Kung pinost niya yun, Hindi naman pwedeng mag-file ng kaso direkta sa korte. Kung sa tingin nila, if under case development ay meron silang tingin na may krimen, magpa-file din po sa prosecution office yan eh. So, maigit doon na po sumagot. pero sa tingin niyo po, attorney, may krimen ba na nalabag si Sir Jack? Nag-trending yan eh. Ang ano na yan eh. nagpipilo lang ako eh. Actually, nagpipilo lang ako noon, yung post ko. Ang sabi ko noon, kasi actually yung post na yun, malabo yung pangalan. Mali yung kung inakaroon ko, mali yung kung anong araw, mali yung araw eh. So, ibig sabihin, Saka ano ka, nag-diagnose ka. nag-diagnose. Hindi ka naman doktor, nag-diagnose ka ba? Nag-diagnose lang ako noon. Pero actually- Ang sinabi ko sa post ko, sa palagay ko, si Marcos may cancer sa kabilang itlog. Yun lang yung sinabi ko. Okay. So, Alam naman nilang napipilo lang ako, pero sineryoso. Ano yun? Alam nyo, Meron maraming ba tao cancer dito sa sa kalawang itlog Pilipinas lalo na sa pamahalaan natin, walang sense of humor. Kasi sabi nga ng mga psychologist, ang best friend ko ay psychologist, sabi ng mga psychologist, para ka daw magkaroon ng sense of humor, dapat daw ikaw ay matalino. So pag ikaw ay hindi matalino, lahat ay literal ang iyong pagtanggap sa lahat ng nababasa. So kailangan lamang i-explain yung context niyang iyong post. Okay. So, pupunta ako ron eh. Hindi ko muna kailangan lawyer. Din, natatandaan nyo yung Adobo Chronicles, naglalagay din niya ng kalamo, news report, pero katatawanan. Parang yung The Onion sa Amerika, di ba? Merong ganong website, The Onion. Kala mo talaga siya ay dyaryo. Meron pang mga news report, pero
iyong papakinggang mabuti ay parody. Nagpapatawa lamang, satire. Tama. Hindi ko alam. Pero meron pa po kasi siyang kaso PUF, possession of ugly face. Ayun ang mabigat. Hayop ka. Palagay ko, aregluhin na lang natin. Pero yan. Loli, may alam ako, hindi mo ako makukulong. Makukulong mo ako, Loli. Ay hindi natin po malaman Kumonsulta na ho itong si Sir Jack dito kay Attorney Ferdito Passion. until makita natin yung kwan. Mukhang makukulong yun ako, information against you. Actually, seriously, wala naman pong crime na fake news. Pag ikaw ay nag-post ng fake news, yung epekto ng fake news na yun na tinatawag has to fall under a certain category of a crime, either a special law or under the revised penal code. So dapat i-define nila what are you being charged of? Para alam mo, kasi that is part of due process. Due process mandates that you are informed of the nature and causes of the accusation against you. Halimbawa, ang charge sa iyo ay, yung charge sa amin, meron akong sedition, you are being charged with sedition dahil ganito ginawa mo, nang bato ka noong September 21, sinabi mo, wasakin, gibain, etc. So yun po ang dapat na mangyari. Sa subpina, nakalagay daw kasi yata, parang may may cyber libel. Nagsimula kasi itong na to, attorney, parang lumalabas, in-interview yung NBI director ba yun? In-interview doon sa isang news sa show, and then lumalabas doon sa sa show na yung abogado na best friend mo rin. At yung, ewan ko bakit araw-araw nandiyan daw yan sa news outlet na yan, wala yatang kliyente. So, pero sinabi niya na ito, Sino yun? si Falsis. Sabi niya, sinabihan niya yung NBI na, abogado ba yun? ito po ba dapat ba imbestigahan ito? Kasi nagpapakalat ng fake document na dininay naman daw ng St. Luke's. Ganun eh. So parang ang nangyari, parang na-pressure lang nga sa tingin ko yung NBI dahil on the spot sinabihan ni Falsis. Pero, kuya, binura ng Facebook, i-post ko. Nagkaroon akong violation. Parang na-report ako parang wala na. Pero freedom of expression. Hindi naman crimen yung pag-mass report sa Facebook Ayun. RJ, may tanong ka kay attorney. Mabalik tayo dun, attorney, kasi naaalala ko po yung I think ikaw din yung nagsabi nasanay na tayo kay Risa Hontiveros na tanim witness. So kung mapatunayan po kaya yan na talagang ginagawa niya di umano yung pagtatanim ng witness, ano po kayang pwedeng legal action? Anong parusa ang sa kanya? Well, marami pong maaring kasuhan sa kanya based on the circumstances. Pwedeng subornation of perjury, pwedeng yung incriminatory machinations, depende po sa mapapatunayan. Ngunit sa ngayon po, doon po sa aming sinabi na 3 instances po yan Isa po yung kay Kian, yung alleged victim ng EJK, kung saan tinago niya yung mga witnesses, kinuha niya sa ama, mga minor yon, at binabawi ng ama. Number 2, isa pong, yung nga pong sa Farmally, yung may kinuha siya, yung si EJ ba yun, na sinabi noong kapatid na binayaran and then nag-recant, pati yung si Murillo, dapat po may sanction yon, either suspension or expulsion sa Senado, sapagkat hindi po dapat na mayroong miyembro ng Senado na ginagawa po yung mga ganyang bagay na pinopollute, ginugulo, pinapervert yung legislative inquiries for her own political ends. So marami pong mga ramifications yan. Kanya lang, inumpisan po namin sa Senate Ethics Committee para matigil na po yung practice na yan. Sapagkat hindi po maganda yan na ginagawa niya yan. Alam niyo po, si Risa Hontiveros has been playing fast and loose with a lot of rules. Remember, noong si
Congressman Tevez ay nais mag-testify nung may hearing siya dyan na involving him sa Senado at sinabi ni Risa Ontiveros hindi daw dapat kasi hindi bawal daw ang Zoom na testimony kahit dahil hindi daw mapapanumpa outside the Philippine territory. Bakit yung mga hearings regarding sina Mayor Alice Guo at sina Cassandra Leong, meron siyang pinatestify, isa na sa Thailand, isa na sa ibang lugar via Zoom. Iyon po ang dapat na mawala dyan sa Senado, yung double standard na ginagawa ng ibang mga senador katulad ni Ping Lacson. Yung kay Gutesa, kay Saldico, bakit pag iba ang nagsasabi ay agad-agad ina-action na nila yung kay Bong Revilla, yung kay Senator Villanueva, Joel Villanueva, etc. Pagkatapos, pagka papunta kay Martin yung mga testigo, same quality, same nature of the evidence ay hindi po nila pinupursu. Katulad po ngayon yung BRC, ano nang iniimbestigahan? BIR na. Bagamat kailangan imbestigahan po ang BIR, yung abuso ng mga letters of authority, para sa akin, higit na mas importante na matapos muna at malaman ng mastermind, din tunay na mastermind, dito sa tinatawag na floodgate at sa kanayang BIR. Ayun, attorney, si Master Judea po, ano? Kanina ko nasabi nyo na si Risa Ontiveros ay meron na pong kasong kinakaharap regarding dito sa panunuhol at pagbabayad ng mga testigo. At alam naman natin, ito si Risa Ontiveros ay hindi naman nakalin yan kay Marcos kundi nandun sa mga dilawan. Sa tingin nyo po, ano po ang nagiging dahilan kung bakit itong reklamo kay Risa Ontiveros ay hindi po iniimbestigahan samantalang katulad na sinabi nyo na sila Bong Revilla, sila Chis Escudero, napakabilis nilang aksyonan. So, ano po nangyayari dito bilang kayo po ay isang abogado? Hindi ko lang po alam. Nagkakaroon nga ng selective justice. Kasi nga, katulad ditong kay Bong Revilla, alam nyo, napakabilis po nito. Sinusuri ko yung pangyayari kay Bong Revilla. Alam nyo po, si Senator Bong Revilla, alam nyo, kritiko po ako niyan. I am on record nung eleksyon na halos linggo-linggo sinasabi ko, si Bong Revilla ay dapat ibalik niya yung sinabing nakuha niya, yung kay Napoles, sapagat bagamat na-acquit siya, ay mayroong lumalabas doon na civil liability. So, hindi po maaring masabi ng kahit sino na ako ay kampi kay Bong Revilla. Pero sa ngayon po, yung nangyayari sa kanya offends my sense of justice. Bakit po? Unang-una yung pagka-include po niya sa malversation. Yun po ay hindi dahil sa isang complaint, hindi isang reklamo, kundi a mere motion to include him as a respondent doon sa DOJ. Hindi po maaari yun kasi pagka ganun po, motion lamang, hindi niya makikita yung mismong reklamo against him at saka yung mga ebidensya against him, paano siya sasagot ng maayos. At pangalawa po, itong warrant, ang bilis pong lumabas ng warrant. Pag-file po ng ito pong information ng DOJ ay ito po ay inendorso sa Ombudsman Ombudsman Boying Remulla at siya po ang nag-forward as inadopt niya yung mga findings ng DOJ, finorward niya sa Sandigan Bayan na mga alauna ng hapon at ito po ay na-refer doon sa division, na-raffle sa division ng mga alas 4. Wala pa pong alas 5, may warrant na. Nakalagay po sa ating konstitusyon, pati sa ating rules of court, that the determination of probable cause for the issuance of a warrant must be personally determined by a judge after reading the evidence. Ang dami pong ebidensya, paanong nabasa nung mga hurado sa Sandigan Bayan, doon sa division ng Sandigan Bayan, ang ebidensya at naka-form sila ng conclusion na may probable cause sa loob lamang ng less than 1 hour. So kaduda-duda po yan. And then, sinabi na po ng ating Supreme Court na kapag ikaw ay may MR, that is part of due process, hindi muna dapat i-file yung resolution. Pero pending the MR ay nag-final na yung resolution.
So yun po ang mga ginawa kay Senator Revilla na para sa akin ay unfair, unconstitutional sapagkat labag po sa due process clause ng ating Constitution. In other words, ni-railroad po. At para sa akin, bakit Lakas talaga ang saltik sa utak nitong mga opisyal ni Marcos Jr. na to. Ang lalakas ng saltik sa utak. ginawa ito? Para na naman matakpan kasi every time napapalapit na ng papalapit sa mga tunay na mastermind di umano ng flood control scam ay nililihis po nila. Either magkakaroon ng peking impeachment against Marcos o impeachment kay Sara or magkakaroon ng pati yung kay Atong ang ginagamit para ma-divert. Yun po mabigat. Talagang gusto nilang ilihis ang usapin dito sa flood control. Attorney Topacio, Jay Guevara nga po pala. Opo, Sir Jay. Kasi nagsalita na itong si Risa na kayang-kaya niyang talunin si VP Sara bilang presidente. Sa tingin niyo ba, siya na ba ang hahawakan ng administrasyong Marcos sa 2028? Kala ko, tinatanong niyo kung siya yung hahawakan ni Ronald Llamas eh. Pero administrasyon pala, oo. Nabigla ko ron. Mukha nga Atty. Ferdi ha. Ito, deny ni Risa yan eh. Di ba? Hindi daw, wala daw ganon. Parang walang tayo, parang ganon. Walang naging sila, yan. Pambira ito talagang si Risa. Juicy pa siya. Di ba Ronald Llamas na yan? Kala ko doon ang papunta yung ating usapin eh. Pero alam niyo po, ewan ko po kung siya ang hahawakan, ano? Hindi natin masabi itong takbo ng utak ng administrasyon na ito. Ngunit, kung inyo pong susuriin, mahihirapan po si Senator Risa Ontiveros. Tingnan niyo po ang kanyang political career. 2 beses po tumakbo yan ng senador. Olats. Yung pangatlong beses niya, nanalo siya. Kaya lang, siya ay number 11 out of 12. Ang number 12 noon ay si Laila De Lima. Then, re-election, can you imagine, nakaupo na siya. Siya ay na-expose na. At nagkaroon na siya ng maraming exposure, maraming pondo, pero nung lumaban siya uli for election, bumaba palalo ang rating niya, 12 out of 12. Paano kang mananalo ng 1:1 sa napakapopular na tao kung ikaw, isa ka lang out of 12 na pagpipilian, kulelat ka pa. So yun lang ang isipin natin sa chances ni Risa Ontiveros eh. Ano po? Ang kahit mo naman magsalita, Loli. Hindi, totoo naman po, totoo naman. Hindi sa harsh tayo, kaya lang, talagang naman kung sa isang tao na 12 tao ang pipiliin, hindi pa nga siya nauna o pangalawa huli pa siya muntik na nga siyang makalimutan Attorney, dugtungan ko pa kasi ngayon, katakataka talaga na bakit sobrang tahimik ni Risa Ontiveros sa pagiging mastermind di umano ni Martin Romualdez at Marcos Jr. sa nakawan sa flood control. Bakit kaya, no? Kasi yung ano yan Siyempre kapag po, alam nyo, butak agad yan sa tingin ko she's posturing na siya ang gawing standard bearer ng administrasyon sa 2028. Kasi sa nakikita ko po, wala pong malakas na maaaring itakbo ang administrasyon sa 2028 kung hindi nila madidisqualify si Sara Duterte. Kaya ang nakikita ko pong nagpo-posture yan, ito yung opinion ko lamang naman, hindi ko sinasabing ako ang pinakamagaling na political analyst kasi yung very much abused yung designation of political analyst Pati si Richard Heyderian, pati si Francis nga ay sinasabing mga political analyst sila, kaya lang with emphasis on the word anal. Oo. Itong dalawang ito, si Richard at saka si Francis, Anyway, yung sila po yung administrasyon ay nagpapalipad ng sinasabing trial balloon kung sinong tingin nila ay pwede nilang gawing manok sa 2028. So nandyan si John Vic Remulla na sinabi nga na siya'y tatakbong presidente. He's testing the waters. Andyan si Risa Ontiveros. So tinitignan po niya. She is posturing kaya
Siyempre, hindi ka pwede mag-posture kung lalabanan ng may administrasyon sapagkat ang gusto nga niya ay siya yung gawing official candidate ng administration sa 2028. What do you think kung magsasanib puwersa yan? Kasi yun yung sinasabi nila eh. I can slay or we can slay VP Sara sa 2028 kung magsasanib puwersa. O, so sa tingin mo, magkakaroon ng ang problema, kahit magsanib puwersa po sila, hindi ubra. Kahit saniban pa sila ni Satanas, palagay ko, hindi sila ubra. Grabe yun. Mabalik pala tayo, attorney, dun sa sinabi mo kanina tungkol dun kay Bong Revilla. No? Kasi kamakailan, nagsalita ang, I think, DOJ at sinasabi nila na inaantay nila yung recommendations ng Senate Blue Ribbon Committee para makapag-file na sila ng mga kaso. Eh bakit wala pa pala yung recommendations ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit nauna nang naipakulong ito si Bong Revilla? Ibang kaso po kasi ito eh. Malversation po ito na ang batayan naman nila, ito nga, nagtataka pa rin ako rito sa DOJ. Ang batayan pa po nila ay yung testimonya ni Undersecretary Bernardo without any collaborative evidence. Walang corroborative evidence. Ito, alam niyo po, sinabi ng Korte Suprema doon po sa kaso ng Amargo na meron pong doktrinang res inter alios acta. Ibig sabihin, the acts of a third person cannot bind you. Ano pong ibig sabihin nito? Kung bakit nagkaroon po ng itong doktrina ang ating Korte Suprema. Ito po kasi, delikado po kasi kung yung isang tao na magkukumpisal na gumawa ng krimen at magtututuro ay basta-basta paniniwalaan. O let us say, meron po akong pinatay na tao. Let's say na ang pangalan ng taong yun ay Bongbong. Hindi naman si Pulo yun, siyempre. Ano lang, palayaw lang yun ng tao. Ibang tao yun, ano? Pinatay ko. And then nahuli ako. And then sasabihin ko, pinatay ko nga po si Bongbong. Ngunit, pinapatay sa akin ni Boss Tata. Inutusan ako, binigyan ako ng 100,000 piso, kalahating milyong piso, binigyan ako ng barel, kaya pinatay ko. Then sasabihin ko, gawin niyo unang pumatay. Pag nahuli, magtututuro, diligtas na siya, state witness siya, hindi siya makakalaboso. Diligtas na siya. So, ganun po yung doktrinang yun. Delikado po. Kung isang tao lamang at walang ibang ebidensya ang nagtuturo, sa nakikita ko po rito sa pinakitang ebidensya kay Bong Revilla, wala nga pong mga project proposal, walang audit report. So, paano yung sasabihin may malversation of public funds? Ito po pa, yung testimonya ni Yusek Bernardo, ang sabi niya, binigyan daw niya ng pera si Bong Revilla bilang advance. Kung advance yun at wala pang proyekto at i-release pa lang yung pera, ngunit ito ay advance, yung binigay niyang pera ay hindi po public funds yun. Maaring pera niya yun, maaring pera ng ibang tao, but definitely it will not fall under malversation of public funds. Kung sabihin na natin, totoo nga yung sinasabi ni Yusek Bernardo, binigyan niya ng pera para magkaroon ng project, that is at most bribery na bailable offense. Hindi dapat malversation. Pero mapunta na tayo, since nabanggit mo na yung pangalang Bongbong, magpunta na tayo doon sa pagkakadismiss ng or pagbasura ng impeachment complaint, yung dalawang impeachment complaint against Bongbong Marcos. Anong masasabi nyo? Sa tingin ba ninyo inabogado siya ng mga taga-kongreso? Ay, expected naman po natin yun kasi unang-una, yung kay Attorney De Jesus, with all due respect, talaga naman pong manipis literally and figuratively. Manipis po at talagang walang, may mga allegation siya roon at kaya nasabi nilang committee na it is based on hearsay, etc. Walang mga ebidensya. Medyo chubby si Medyo parang ako na nagsasalita, So, paputol-putol ang boses niyo, attorney. Nandyan pa ba si attorney? Antayin lang natin, baka nandyan.
Ayun na nga mga kababayan, para talagang solido ang panunod natin ng mga banateros. Punta ko kayo dyan sa Sunshine Broadcast para talagang makapag-subscribe, makapag-follow para sa susunod na episode ng Vox Populi. Mapanood nyo ho, ma-notify ho kayo. Subscribe ho kayo dyan sa Sunshine Broadcast. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludo sa mga banateros. Solid.